things are possible. Yes, Lord. Jesus is here. Amen. Jesus is here. Amen. Glory. Jesus is here. All things are possible. Glory, glory. Jesus is here. Hallelujah. Yes, Lord. Puri ka namin, Lord Jesus. And we just pray, Lord, that you come amongst us, Father, with your holy presence sa mga oras na ito. Truly believe by faith that you are here sa aming kalagitnaan. Wherever two or more are gathered in your name, your word said that you will be in the midst. Thus, Lord, we believe that your presence amongst us sa mga oras na ito, Lord, ay sapat na, Panginoong Diyos, to give us, Lord God, an anointing and a presence, Father, to anoint your word, to anoint bawat isa na nakikinig, Lord God, ng iyong salita. Every ear, every heart that hungered and thirsted after your word, Lord, we know you will fill us until our cup runneth over. And we're praying sa mga oras na ito that, Father, that bawat isa sa amin, Lord, may have your grace to approach your throne, Father, and we can hear what your Spirit is saying sa iyong munting nobya sa mga oras na ito. And whatever, Lord, may be the hindrance, Lord, anuman ang mga hadlang, Father. If we have, Lord, failed you in any way, if we have grieved your Spirit, we ask for your mercy, we ask for your forgiveness. O Lord, that you will just look beyond, Lord God, Father. Hallelujah, this veil, to behold your bride, Lord God, as your finished work bride, that is without spot and without wrinkle. Perfect bride, perfect word bride that's worthy of you. So, Lord, minsan pa, Lord, we just commit to you our mind and our hearts, our spirit, as we yield unto thee, Lord God, our vessels of clay. Ay gamitin yung bawat isa sa amin, Father, that we come together, Lord, not forsaking the assembling of saints in fellowship, Lord God, Father. Hallelujah. Minsan pa, Lord, we may receive, Lord God, that spiritual heavenly blessing that floweth from your throne, dear Lord Jesus, that will help us, Lord, to walk closer to you every day sa buhay namin, that we may truly, O Lord God, hallelujah, walk worthy of this calling and this vocation. Lord, for we know that the days draweth nigh. Lord, napakalapit na, Panginoong Diyos, ang aming inaasam, Lord God, na araw ng pag-agaw
Lord. Hallelujah. When you come to catch your bride into glory, O Lord Jesus, which is our earnest desire, Lord God, Father. Hallelujah. And your servant, Lord, sa mga oras na ito, I just stand before you and just use this vessel, these mortal lips, Lord, na maging daluyan mo, Panginoong Diyos, Father. Lord, because our desire, Lord God, is just to walk worthy, just to walk closer, just to be a blessing, just to be a light, Lord God, maging isang liwanag, Lord God, para, Panginoong Diyos, sa isang mundong madilim, Panginoon. Lord, hallelujah. Wonderful Jesus, we love you so much, Lord, that just let that river flow from your throne, Lord Jesus. Hallelujah. Dinadakila ka namin, Lord, sa huling araw na ito that we, by your grace, have been chosen, elected from before the foundation of the world to stand in our lot in this last day, to hear your word coming forth from your vindicated prophet servant in this last day. Salamat, Lord, that we have recognized your calling, that we have recognized your voice, the sign of the voice that followed, Lord God, Father. Salamat, Lord. Hallelujah. We praise you, we worship you, Lord. Just minsan pa, just let your word flow, and your servant, Lord, just, Lord, hallelujah, I just be a vessel, an instrument. Kaya na Lord God, manguna, mag-guide, mag-lead, just depending on you, Lord. I'm just depending on you, Father. Sa'yo namin pinagkatiwala ang lahat na ito, Panginoong Diyos. Hallelujah. Yours be the glory and the kingdom and the power. The Lord ang aming samadalangin sa iyong tanging at matamis sa pangalan. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Wonderful Lord. Atin buksan ng banal na kasulatan sa ating text for our text for the past few meetings. We are studying the 6th vial in Revelation 16. Verse 12. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Next verse. And I saw 3 unclean spirits, like frogs, come out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of the great day of God Almighty. 6th trumpet, Revelation 9, verse 13. And the 6th angel sounded, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar which is before God, saying to the 6th angel which had the trumpet, Loose
the 4 angels which are bound in the great river Euphrates. And the 4 angels were loose, which were prepared for an hour and a day and a month and a year, for to slay the third part of men. And the number of the might and the number of the whole army of the horsemen were 200,000. And I heard the number of them. Amen. Pagpalain nawa salita ng Diyos. You may all be seated. God bless you. Praise God. Hallelujah. Amen. And we want to welcome, of course, Sister Zenny. God bless you. Our heart rejoice na makita ka. Kasama ang Brother Gary. Hindi ko nakita. Nagpapark na. And Gillian Andrew and Gail Eunice. Okay. Praise God. So we want to welcome them in the name of Jesus Christ. Amen. At bawat isa rin na narito. And we are still in the subject on the vials, mga kapatid, and we want to understand some of these verses that we have read from the 6th vial and the 6th trumpet, mga kapatid. And we are in a state, or we are in a condition right now na itong mga bagay-bagay na ito ay by the opening of the seals of that 7th angel, ito yung mga bagay na ito ay binuksan sa atin. Okay? And remember, the 7th angel, he is the only one of the out of the 7 angels. He is the only one na meron siyang he has all the 7 vials. Amen. And we are the privileged bride dito sa huling araw na ito. And privilege in the sense that sa ating pinakita ang mga bagay na ito. Remember, ang judgment ng Panginoon ay bago niya binubuhos ay lagi may yan di ba? May warning. Right? Remember, in the time of Abraham, tama? Before binagsak ang judgment sa Sodom and Gomorrah, right? Ay sabi ng Diyos, remember, sabi niya, itatago ko ba to sa aking kaibigan na si Abraham? Abraham ay tinuring ng Diyos na kaibigan niya. Right? But because of Abraham's calling bilang isang propeta ng Diyos, and Abraham, tanda natin, is a type of the elected. I mean, yung hinirang, pinili. He's not just a prophet. He's not just a type of our prophet, but he's a type of the chosen, hinirang, amen, ng ating Panginoon. He was chosen mula sa kanyang pamilya to come out of yung kanyang kinagisnan na lupain, Chaldea. At sabi ng Panginoon sa kanya ay meron akong ibibigay sa iyo, sabi ng Diyos kay Abraham, na isang lupain. It's a land na minsan, I believe, hindi pa nakita ni Abraham. It was kumbaga it was a mystery para kay Abraham. Bakit palalabasin siya? But because Abraham, by faith, ay naniwala siya. Naniwala siya sa lahat ng sinasabi ng Diyos. Amen? And hindi siya nag-question. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nag-alinlangan. Sundin ang utos ng Diyos.
Amen? To a strange land, sabi ng Diyos sa kanya. Amen? And Abraham ay considered siya, he was considered the father of faith, ama ng pananampalataya. Amen? In the Old Testament, the patriarch. At nakita natin kung paano ang Diyos nag-deal kay Abraham. And because he was a God-vindicated prophet, hindi rin matago ng Diyos kay Abraham yung kanyang plano. Amen? Just like exactly sa ating prophet in this last day. Hindi rin tinago ng Diyos ang plano niya. Amen? So before the judgment came sa Sodom and Gomorrah, pinaalam ng Diyos kay Abraham yung kanyang plano. Right? And remember, look at the heart of nasa puso ni Abraham agad. Ang naalala niya agad ay meron siyang mahal sa buhay na nandyan. Right? Remember? Look at the heart before the judgment fell on Sodom and Gomorrah. Nung nalaman ni Abraham, ang unang pumasok sa isip niya ay yung kanyang pamangkin na si Lot. Tama? At ang puso niya talaga ay lumabas para kay Lot. Kaya, anong ginawa niya? Nakipagtawaran siya sa Diyos. Tama? Remember that story? Sabi niya, Panginoon kung meron bang 50 matuwid, tutuloy mo pa ba yung plano mo? Nakipagtawaran. Why? Because nag-alala si Abraham na meron siyang mahal sa buhay. Tayong hinirang ng Diyos sa huling araw na ito. We have a prophet just like unto Abraham. Amen? Parehas. 7 letters, mga kapatid. Amen? At pinaalam sa kanya. Remember, the message and the messenger are one. Kaya anong naraman natin itong mensahe ng Diyos na may darating na judgment dito sa mga vials. Ang tanong, anong naramdaman natin? Naramdaman niyo ba parehas ni Abraham? Na dapat, nag-isip tayo. Si Abraham nag-isip Nag-alala siya sa kanyang mahal sa buhay. Si Lot na nandyan, madadamay. Right? So, nakipagtawaran. Hanggang talagang, pero, ano ginawa ng Diyos? Pinalabas pa rin niya, maski hindi siya umabot. Right? No? Hanggang sa huling tawad ni Abraham, pinalabas pa rin niya si Lot. Na warningan pa, God Himself, amen? Praise God. Was in communion with Abraham, pero yung dalawang mensahero na dalawang anghel ay pinadala niya dun sa Sodom para palabasin yung mahal sa buhay. Amen? Ni Abraham, right? So God always has a way. Amen? Para saan? Para sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Always. Yan ang purpose talaga. Remember, bago rin talaga ang Diyos sa hinatulan at dinestroy yung Jericho. Remember? The land na talagang lulusubin na ng mga Hudyo in the time of Joshua. Remember? Nandyan ang isang babaeng patutot na si Rahab. Right? Alam mo si Rahab? Nabalita naman ni Rahab yung kadakilaan ng Diyos ng Israel. Right? Si Rahab habang nandyan, narinig na niya lahat mga kwento tungkol. Para din tayo Tayo ba si Rahab? Right? Narinig na rin natin. Amen? Yung kadakilaan ng Diyos. We have heard it when we were still sa mga denomination, mga kulungan natin. Narinig na natin yung kadakilaan ng Diyos like Rahab. But there was something na nandun kay Rahab. There was a seed in Rahab. Kaya nung nakita niya ang ginagawa ng Diyos,
lahat ng mga journey, lahat ng mga dinaanan ng mga Hudyo, lahat ng mga bansa. Amen? Remember the 21 kingdoms na binigay kay Joshua? Remember paano siya pinalabas ang bayan niya sa Israel, sa Egypt? Diba? Yung paano hinati yung dagat na pula sa time ni Moses. Pagdating naman sa Jericho, meron pa rin ilog, may Jordan River. Tinigil din ng Diyos para makatawid lang ang mga Hudyo. So nakita ba, witness ba si Rahab? Witness. Alam mo, bago niyang binagsak o dinestroy Jericho, nag-warning ba ang Diyos din? Nag-warning din ang Diyos kay Rahab. Ginamit si Joshua. Right? Remember, Joshua, English, in Greek is Jesus. Tama? Joshua met the captain of the host. Amen? At dahil doon, na-warningan si Rahab. Amen? Si Rahab, yun din ang naramdaman ni Rahab, yung naramdaman ni Abraham. Nung narinig niya may judgment. God always give us a warning before judgment. Alam natin may dadating talaga na bias na judgment eh. See? At ang Diyos hindi nagkulang kay Rahab. Amen? May mensahe ba siya? Pinadala? Sa pamagitan ng mensahero niya si Joshua? Meron. Sabi niya. See? Na ano? Alam mo, nasa puso ni Rahab, yung mga mahal niya sa buhay. Tama? Ganun na ganun din. Kaya alam mo, simple lang message ni Joshua eh. Sabi niya, sige, alam mo, sabi ni Rahab, alam mo, isang bagay na sa puso ni Rahab, naging mabuti siya dun sa mensahero ng Diyos. Tama? Tinago niya, iningatan niya. Amen? Kaya sabi ni Joshua, sige, sabi niya, i-display mo lang yung token mo. Amen? Display mo lang token mo. Maglaladlad ka lang ng sinulid na pula. Display mo lang. Papaglusob namin, lahat mawawasak. Liban yun. Andun sa bahay niya nasa pader. Isipin nyo, bahay niya nasa pader, lahat ng pader bumagsak. Yun lang sa kanyang hindi. Isipin nyo, kung paano iningatan ng Diyos yan. Why? Dahil si Rahab ay binigyan niyang honor yung mensahero ng Diyos. Naniwala si Rahab sa mensahe ng mensahero. Amen? Dahil lang doon. Kaya nga sabi ni Joshua, basta, Rahab, lahat ng gusto mo iligtas, ilagay mo doon sa kwarto. Ilagay mo sa bahay. Maliligtas sila. Ganun lang yun. Get them all under your token. Amen? Bakit? May judgment dadating. Ganun na ganun din tayo. Amen? May dadating. Anong nasa puso natin ngayon sa huling araw na ito? Na alam natin na may judgment dadating talaga ang Diyos. Amen? Alam mo, pag iniisip natin yung mga judgment dito sa pamagitan ng pagbagsak ng vials, parang ang hirap ang hirap diripin yung galit ng Diyos. Right? Yung wrath niya, sobrang nating, parang hindi natin ma-imagine yung hirap na dadanasin ng mga wicked o lahat ng naiwan, hindi lang wicked, all the other covenants na naiwan. We cannot even imagine. Alam mo, there's a verse that says in Corinthians, I think, na eye has not seen, ear has not heard, yung glory ng Diyos na inilaan sa lahat na nagmamahal sa Kanya. Remember that? And when the prophet went beyond the curtain of time, ang pinaka-description lang niya is what? Sabi niya, it's sublime, it's beyond sublime. Mga kapatid. Tapos, baliktarin na lang natin yung sobra naman din sa kabila. Yung hirap at tribulation at judgment ng Diyos, hindi rin natin kaya liripin din. Amen? By the same
virtue. Hindi natin kaya liripin yung galit ng Diyos. Remember, there will be a day of vengeance na inilaan ng Diyos. Tama? Alam mo yung vengeance ng Diyos? Kung paano pinigil din niya, sabi niya, yung long suffering niya since the fall in the Garden of Eden, which is 6,000 years. Just imagine yung long suffering ng Diyos. From the Garden of Eden, mula sa fall na yan, kung paano yung Satan nandun sa Eden ay pinahintulot ng Diyos magkaroon siya ng access sa mundo na ito. And for 6,000 years, yung Eden ng Diyos ang ginawa niya. Through civilization, through science, through education, ay kinurap niya itong mundo na ito. Perverted it hanggang after 6,000 years. Kaya nga ang prophet ay nag-preach ng Satan's Eden. Na-convert na niya sa kanyang Eden. Ito yung pinakamasamang age. This is the day and the age kung saan pinagsama, as we pick up a quote or pick up a verse from Luke 17, and we all know that, and we all are very familiar with Luke 17, verse 26 up to 30. As it was in the days of Noah. Ano nangyari sa days of Noah? Judgment? Hindi. Judgment. Pero bago judgment, may warning? Wala? Meron din. Bakit? Ay may propeta siya sa lupa. Tama? Noah, a righteous man, a righteous prophet of God. Binigay ng Diyos ng ng mensahe para makaligtas si Noah at ang lahat ng mga maniniwala kay Noah. Right? Kasi sa time ni Noah, ang tao ay sobra naging masama. Amen? Because when Jesus Christ was preaching in Luke 17, alam mo, ang kanyang tinitignan na text is over in Genesis. Genesis chapter 6, yan ang tinitignan niyang text. As it was in the days of Noah. So, anong days ni Noah? Sabi rito, days of Noah is, chapter 6 is what? Verse, sabi rito, 5. And God saw yung kasamaan, the wickedness of man was great, and that every imagination of the thought of his heart was pawang masasama lang. And sabi ng next verse, verse 6, ano nangyari? It repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. So, imagine kung gaano kasama ang mga tao. Sa time ni Noah, kaya nag-drop din ng Diyos ng judgment. Pero tanda natin, yung kasamaan sa time ni Noah ay may isang pamilya pa naligtas. Tama? Noah, ilan nakapasok sa arka? Sabi ng, 8 souls pumasok sa arka. Out of ilan, tingin nyo? Millions, maybe billions. Could be as many. O baka mas marami pa kaysa populasyon natin ngayon. World population ngayon is what? 7, almost 8 billion, no? Ngayon, 8 billion. Okay? Ang 8 billion na tao, population ngayon, ay nagmula saan? Nagmula na sa time ni Noah. Tama? Hindi na natin ikakwenta yung mga before Noah. Kasi lahat namatay eh. Except yung 8. Yung 8 na yan ay 4 na pares. Tama? Mag-asawa si Noah. Tapos yung 3 anak niya at yung mga asawa nila. So, 4 na pares. So, lahat
ng population natin ngayon ay nagmula dun sa 4 na pares na yan. But the problem is, yung mortality rate natin ngayon, average, maski tignan nyo na lang you can dig it up, ang kapatid, kung ano yung average edad ng tao ngayon. It used to be 70, naging 67, ngayon average is around 65. Tama, average yun. Average. Pag umabot, ibig sabihin, pag lumagpas ka ng 65 years old, biyaya na ng Diyos. Tama? Average yun kasi mortality rate ba? Yung kumbaga kinikwenta yung mortality means yung gaano karami namamatay kontra sa mga nasisilang sa mundo. Okay? And then yung edad ng mga tao. Kung anong average edad. Pero atrasan natin sa time ni Adam hanggang kay Noah, which is around 2,000 years. From Adam to Noah is around 2,000 years. Nag-umpisa sa isang pares. Adam and Eve. Amen. Tumakbo ng 2,000 taon. Now, we might think na mas konti yung mga tao doon. Pero pag tinignan mo naman yung haba ng buhay nila, then doon mo makikita kung saan ang mas malaking mortality rate. Dahil ang average ng edad ng mga tao before Noah ay ilan? Ilan tingin nyo? Ano sabi ng Biblia? Ilan? Mga 900. 900 years old ang edad ng average ng mga tao bago sila namamatay. So kayo na mag-imagine kung mas marami ba yung mga tao dyan o mas maraming mga tao natin ngayon na nag-umpisa sa 4 na pares, pero ang average edad, sabihin natin 70 na lang. Kano mas marami ba? See? And our world population is almost 8 billion. So I cannot imagine gaano karami ang namatay sa time ni Noah. Na ang hahaba ng edad nila, mga kapatid. Although we had 4,000 years mula kay Noah. But because of the age ng mga tao na napaka-iksi, no? Ibig sabihin na tumakbo ng 4,000 years mula sa 4 na pares, umabot tayo ng almost 8 billion. Mabilis lang naman yung magaling magkwenta. Kaya nyo ikwenta yan mula sa 4 na pares. I-factorial nyo na lang kung ilan ang gusto nyo i-factorial. Di ba? From 4 pairs, takbuhin mo ng 4,000 taon, tapos naging 8 billion ng population. Makukuha nyo na. Kung ilan naman na nag-umpisa sa isang pares, 2,000 taon, pero yung edad naman ay 900. Mabilis lang ikwenta yan. May mathematical formula para dyan. Yung mga magagaling magkwenta dyan. You can. Amen? Diba? There's a scientific formula to compute, to make a ratio, a pro-rata ratio. And I believe, even offhand lang, mas marami matao sa time ni Noah. Okay, imagine that. Pero, ang maganda dyan, may 4 na pares niligtas ng Diyos. Itong time ng judgment na darating, which will be the final judgment ng Diyos, when He pours out these vials, ang masamang balita is may matitira pa bang buhay? The problem is, walang matitirang buhay. Amen? Everything will be killed sa vials na ito. Kaya the only hope ay, kung mapabilang tayo doon sa mga kagaya ni Abraham, kagaya ni Noah, kagaya ni Rahab, na na nakinig sa warning ng Diyos. Amen? Praise God. At naligtas tayo doon sa hatol na ibabagsak ng Diyos. Amen? The judgment is imminent. Ibig sabihin, darating talaga. Because our day, when you go back to Luke 17, hindi lang yung kasamaan sa time ni Noah. Amen? Sa time ni Noah, mga tao, sabi riyan sa verse, pag binaba mo konti, yun lang inaatupag nila. Kumbaga kumakain, umiinom, nag-aasawa,
Now, there's nothing bad in that. Wala naman, masama bang kumain, masama bang uminom? Hindi naman. Masama ba mag-asawa at to be given in marriage? Hindi naman. Pero kung hanggang dyan na lang yung ating attention at wala tayong panahon sa Diyos, yan ang sinasabi ng Luke 17. Amen? Praise God. Kailangan pa rin natin bigyan prioridad pa rin ang Diyos. Amen? Seek ye first, sabi ng ating Panginoon. Seek ye first the kingdom and everything else na kailangan natin idadagdag ng Diyos. Pangako yan eh. Amen? Nasubukan na ba natin yung faith natin? Amen? Amen. If we unahin nyo lang ang Diyos, mga kapatid. Pangako kasi mismo galing sa bibig ng ating Panginoon. The prophet of all the prophets, siya ang nagsabi. Pag inuna natin siya, everything else, idadagdag ng Diyos sa atin. Amen? Praise God. Because it was also like the days of Lot. Tingnan mo, ang dalawang panahon na binigay ng Diyos, parehong may judgment. Time ni Noah, may judgment. Amen? Dahil sobrang sama ang matao. Full of what? Wickedness, evil, and violence. Yan ang time ni Noah. Kaya it grieved God. Nabasa natin kanina, it repented. Amen? Now, yung repented dyan, hindi ibig sabihin kagaya ng tao na nagsisisi, na parang nagkamali, di ba? No? Pagdating sa Diyos, ang repented is what? Just showing us kung gaano kasama ang loob ng Diyos. Amen? Hindi ibig sabihin na hindi niya nakita o nagkamali ang Diyos. Because God is sovereign. He's omnipotent. He's omniscient. Alam niya. Alam ba niya mangyayari yan sa time ni Noah? Alam niya. Amen? Praise God. It's just displaying to us yung sobrang sama ng loob niya sa kasamaan na nakikita niya sa mundo. And our day is a combination of the day of Noah, yung violence, wickedness, and the days of Lot. Anong ginawa sa time ni Lot matao? They eat, they drank, hindi masama. They sold, they bought, nagnegosyo, hindi masama. They planted, they builded, hindi naman masama. Pero kung hanggang dyan lang, mga kapatid, and then if you go back to Genesis pa rin, ay makita natin ang time ni Lot, ano nangyari? Ang matao. Alam mo, bakit kaya binagsak at dinestroy ng Diyos ang Sodom and Gomorrah? Because of what? Because of the immorality ng mga tao. Right? See? Yung mga perversion, homosexual perversion, kaya nga sa time natin at age natin ngayon, makita natin, yung mga homosexuality ay parang parang normal na lang at katanggap-tanggap na sa tao. At look at the perversion. When the Word of God says what? The Word of God says it is an abomination sa Diyos. Amen? Praise God. Paul says that in Romans chapter 1. Amen. The abomination, the idolatry, the immorality, sabi dito, let me just read to you Romans chapter 1. Kaya dito natin ma-imagine na lang kung gaano kagalit ang Diyos. The wickedness and the violence sa time ni Noah, pagsama sa lahat ng immoralidad sa time naman ni Lot. Romans 1 says, verse 18. The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Talon tayo rito. Praise God. Sa verse 24. Wherefore God gave them up to uncleanness through the lust of their hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Verse 25, who changed the truth of God into a lie and
worship and serve the creature more than the creator. Idolatry? Idolatry. Who is blessed forever. Amen. Verse 26. For this cause, ito yung sinasabi ni Pablo, God gave them up unto vile affection. Yung hindi, sa Tagalog, yung hindi, vile means mga karumal-dumal, right? Ng mga affection, damdamin. For even the women did change the natural use of that which is against nature. Verse 27, ganun din. Hindi lang babae, pati lalaki. Living the natural use of the women, burn in their lust one toward another. Men with men. Is that homosexuality? Working that which is unseemly and deceiving in themselves that recompense of the error which was meet. So, imagine, yung days of Noah, days of Lot, pag pinagsama natin, ito yung araw natin ngayon. Kaya kayo na lang mag-imagine kung gaano kagalit ang Diyos. Amen? Kung hindi, kung palilipasan ng Diyos at palalagpasin niya itong age generation natin ngayon, mga kapatid, ay ano, obligado niya iahon ulit ang Sodom and Gomorrah at maghingi ng tawad ng Diyos dyan. Right? See? But God is a God of justice. Amen? His standard does not change. Hindi, I am God, I change it not. Amen? Hindi nagbabago. Amen? So here we have, mga kapatid, in this last day, a warning from God. Amen? Na talagang dadating at dadating. May hanggangan ba ang Diyos? Meron din eh. May hanggangan din. Ang kanyang grace, may hanggangan. Amen? Ayaw lang niya, kaya nga ang haba ng pinalipas ng Diyos, 6,000 years, mga kapatid. He has allowed Satan to roam this earth and become the God of this evil age. Pinaintulot ng Diyos yan. Pero may hanggangan, meron din. Amen? The grace of God. Pag lumagpas ka dun sa biyaya ng Diyos, ano na tawag natin dyan? Judgment and wrath of God ang masasalubong natin. Amen? So here we are, mga kapatid, in this last day. Mga kapatid, nakikita na natin ang consummation, yung katapusan, mga kapatid. Amen? Kaya nga, mga inaawit natin, kasi sabi, it won't be long. Di na magtagal, mga kapatid. Amen. Praise God. Yung sinasabi nga ni kanina Virgin na kinikwenta ni Brother Samuel, 13 years, parang mahaba pa yata, no? Amen. I don't know. But hindi naman tayo nagkakwentahan ng taon. But just looking at kung paano nag-progress ang science, ang civilization at ang and education sa past 100 years lang. 100 years lang. Atrasan mo lang ng 100 years. So, 2020 tayo, 1920, parang ang mundo natin ay kalalabas lang sa, sa isang sitwasyon na talagang parang mga tao ay walang advance sa science at walang advance sa education. Kumbaga parang naka-hold ang yung talino ng tao. Amen? Kalalabas lang ng mga tao mula sa Dark Ages. Maski buklatin nyo na lang yung mga development ng science. Okay, atrasan natin ng 100 years. 1920. Okay. That was just around the age at time na naimbento lang yung yung eroplano na lumilipad. Tama? It was just around that. Mga kapatid. Yeah, it was around 1910, doon lang. Kung paano halos sumabayan sa Pentecostal age. Amen? Sumabay rin halos yan sa kapanganakan ng prophet ng age na ito, 1909. Right?
Can you imagine? At ang mga unang eroplano na inimbento ng magkapatid, Wright brothers, ano pa yun? Hindi pa gawa talaga ng mga bakal na kagaya natin ngayon, pero napalipad nila. That was the first start. Atrasan mo ng mga 50 years, 1870, 1860. Kakaimbento lang, kakatuklas lang ng kuryente ni Franklin, Benjamin Franklin. Katutuklas lang ng bumbilya ni Thomas Edison, Alexander Graham Bell. Yung telegraph, wala pang telepono nga 150 years ago, wala pang telepono. Tama ba? Oh. Pero tingnan nyo yung takbo at advance ng science sa loob ng 150 years. Trasan mo na lang ng mga mga 30, 40 years. 30, anong 20? Mga 1980, 1970. Mga 50 years, no? Ang telepono natin lahat nakakabit sa linya. Tama ba yun? Ngayon, maski saan ka pumunta, may telepono. Mabilis na kontakin. 50 years ago lang yun. O 30 years ago. Amen? Hindi pa uso yung cellphone. Tama? Pager pa lang yun. Naalala ko, pager lang Yung unang-unang labas, pager lang. Can you imagine that? Sino rito nakaabot ng pager? Diba? Naabutan niya yung pager, diba? Wala pong telepono. Pag may contact, pager lang. Imagine that, mga kapatid. So parang mga tao before that ay parang mabobo, pero bigla na lang pumutok yung talino ng tao, mga kapatid. Amen? Praise God. Naalala ko nga, yung unang computer dito sa Pilipinas, 5 lang malalaki pa. Isang malaking kwarto, mula dyan sa dulo hanggang dito. Alam ko yan dahil nga, lagi ko kinikwento sa inyo. Yung thesis na binigay sa amin, ang grupo namin, nung I was in college, aralin kung feasible ba magkaroon ng personal computer sa Pilipinas. Wala pang personal computer sa Pilipinas. Wala akong data makuha. Ang buong Pilipinas, 5 lang ang computer. Can you imagine that? Ganong kalaki, Isang buong kwarto, naka-aircon pa dapat. At lahat ng mga data nandun sa tape reel. Can you imagine that, mga kapatid? Ganong kalaki ang computer. Sabi ko, paano maging feasible? Milyon ng isang computer. Iilan lang sa Pilipinas na meron. Alam ko yun Because ginawa namin thesis Ang meron lang, UP, Camp Crame, Lasal, meron. Kaya nga may computer kami. Masa 5 lang. Kaya masabi, ang resulta ng aming thesis, hindi feasible. Binagsak kami. Dahil hindi feasible Kasi gusto pala ng professor namin maging feasible. Paano maging feasible? 5 lang, walang data. Pero after ilang taon lang, biglang pumutok lang mga maliliit. Di ba, mga computer? Naglabas ng IBM ng PC, naglabas ng Mac ng PC rin, mga kapatid. Nagkabulan yung dalawa. Bigla na lang, di ba? Nagputukan lahat. Can you imagine that, mga kapatid? Ang bilis ng takbo ng science. Pinahintulot ng Diyos yan. Because according to Daniel 12, sabi ron, in the last days, anong mangyari daw? This is a fulfillment of prophecy. That's why Daniel is one of the greatest sukatan ng timepiece ng Panginoon. Amen? One of the greatest timepiece. Daniel 12 verse, sabi rito, verse 4. Sabi rito. Ano sabi ng Daniel 12 verse 4? Daniel shut up the words, sealed the book. Itong aklat natin binabasa, this book of Revelation, this book sealed with 7 seals, 7 tatak. Sabi ng Diyos kay Daniel, iselyado mga aklat hanggang kailan? Hanggang time of the end. Kaya hindi tayo nagtataka bakit sa araw at panahon natin binuksan yung hiwaga ng 7 tatak. Amen? Sinarado talaga. Bakit? Many shall run to and fro
Amen? Hindi kagaya sa time ni Daniel, maski sa time ni Paul, maski sa time ng sabihin natin, atrasan mo ng 150 years, ang matao pag nagbabiyahe, kabayo at karitela. Tama? Hindi pa na-invento yung sasakyan, hindi pa na-invento yung steam engine, wala pa. Okay, imagine that. That was just 150 years ago. Pero ngayon, mabilis lang. Amen? Punta ka Amerika. Pag sa time ni Paul, abutin siya siguro mga 3 buwan kasi magbabarko yan 2 barko. Pero ngayon, ano lang, 1 araw lang, nandiyan ka na. Virgin. Alam ni Virgin yan. Nakasakay sa barko. Compare. Di ba? Yung takbo ng barko at takbo ng aeroplano. Right? Yun lang available sa time nila Pablo. Barko lang. Pero ngayon, napakabilis. Ngayon nandito. Bukas nandiyan ka na. Kapatid. Tatawa nga ako yung isang kaklase ko kasi meron kaming group chat sa Viber. Sabi niya, nagyayaya siya. Sabi niya, sino gusto sumama sa akin kasi meron daw siyang privilege makasakay daw sa helicopter. Pupunta lang daw sa sa Bicol. Sabi niya, mag-aalmusal kami diyan. Tapos mamaya, tanghali, pupunta kami ng Davao, tapos hapunan, dyan naman sa Mindoro. Isang araw lang. Pero mo. Pero kasi bakit? Helicopter lang napakabilis. Diba? Nagyaya nga, sino gusto sumama? Tapos bandang dulo, sabi niya, pero kailangan may dala kang helicopter din So, pag-pray lang natin mga kapatid that these things that we are looking at in these last days is a real sign, vindicated sign ng na napakalapit na yung judgment. Amen? Ng Diyos. Pag sinubaybayan natin yung history, mga kapatid, of our subject on the vials, tanda natin yung 6th vial ay lumabas mula sa 6th trumpet. Remember? And the trumpets ay lumabas saan? Sa seals. And the seals ay lumabas saan? Sa ages. 7 church ages. Amen? Praise God. Kaya nga napakahalaga nga, sabi ko sa inyo na makita natin history na tinakbo ng 7 church ages na tumakbo ng 2,000 taon mula sa time ng ating Panginoon hanggang sa time natin ngayon. Amen? Praise God. Kasi mula doon, pag nakita natin yung framework ng tinakbo ng 7 panahon or the ages, the Gentile church age, mula sa time ng ating Panginoon hanggang sa time natin ngayon, doon natin makita ang lahat ng kilos ng Diyos. Historically, we can look back. Amen? Kaya nga, nabuksan sa atin yung takbo ng panahon, tsaka natin maintindihan nung nabuksan sa atin yung selyo. Right? Kasi without a background on the church ages, I doubt. Pag dumiretso ka sa selyo, maintindihan mo. Ano bang pinagsasabi ng selyo na yan? Bakit may puting kabayo, itim na kabayo, puti, then red, then black, then pale? Hindi natin maintindihan yan. Mga kabayo na yan. Amen? Those horses were running through 7 church ages. But, well, sabi ng isang quote, just pick up one quote again, mula sa introduction ng ating 7 church ages na mensahe. I-type mo lang Roman candle. Parang Roman candle yan It's like a Roman candle. Mga kapatid, akyat mo konti. Sister. Sige pa. Yan, sige pa. Yan. Itong aklat, the church age book, will deal with various major doctrine, lahat ng major doctrine. Kaya nga, pag nabasa nyo na yun, tsaka nyo ma-appreciate. Kaya nga, in-encourage ko lagi kayo nabasahin nyo rin. Hindi lang yung book of Revelation, from Revelation 1 to Revelation 22, which I doubt, kung binasa nyo, maintindihan nyo agad sa unang basa. Right? But, it would do so much good if you can have time and grace from God
na basahin yung buong volume na ito. 7 church age na aklat, mga kapatid. We have that available, libre, in English or in Tagalog, pagbigyan kayo ng grace ng Panginoon. Basahin nyo. Because it deals with what? It deals with major doctrine. Yung Godhead na hindi natin naintindihan mula noon. Nandun tayo sa iba't ibang denomination. Amen? Water baptism. Ang daming nahilo sa water baptism. Mga kapatid, bakit? Kasi, bakit ang utos ng ating Panginoon? Ay ano? Go ye! Matthew 28. Itong utos ng Panginoon. Ha? This is a major doctrine on water baptism. Major doctrine yan. Godhead. Major doctrine. Matthew, last chapter of Matthew 28. Ito yung bilin ng ating Panginoon sa mga alagad niya. Verse 18, Jesus said, came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven and on earth. Verse 19 says, go ye therefore, teach all nations. Sinama ba ng ating Panginoon yun? Baptism. But he says, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things. Ito yung lahat ng doktrina ng ating Panginoon. Whatsoever I have commanded, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya alam mo yung huling-huling bilin ng ating Panginoon, maghayo, gawin disiplo, teach all nations, baptizing them. Kaya nga, water baptism is a major doctrine. Pero marami na hilo kasi bakit? Ang utos ng ating Panginoon, go, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Pero pagdating ng Acts chapter 2, tingnan natin, pagdating na ng fulfillment ng utos ng ating Panginoon. Remember, Matthew 28 ay utos. Ang katuparan ay Acts 2, verse 38. Nung nagbabautismo na si Pedro, anong ginawa niya? Kaninong pangalan? Be baptized every one of you in what? In the name of Jesus Christ. For the remission of sins, and ye shall receive the gift. Marami. When we came out of all our different denominational cages, mga kulungan, hilo ba tayo lahat dyan? Diba? Sabi ng iba, kasi bahala ka, sumunod ka kay Pedro, ako susunod kay Kristo Jesus. Kaya ang bautismo niya ay nasa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero ang tanong, nagbanggaan ba si Pedro at ang ating Panginoon? Si Pedro ba sumunod o hindi? Sumunod o hindi? Sumunod si Pedro. Ang sa kanya ay katuparan. Yung kay Kristo ay utos. Amen? Kaya we can check that baptism. Alam mo, malinaw ang sabi ng Panginoon eh. If you go back to Matthew 28, ang bautismo ay singular name. Right? Verse, akit mo konti. Sige. In the name. Singular? Singular. Ibig sabihin, isa lang yung pangalan. Isa lang yung pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Ghost. So, ang tanong, dito lang, simple lang eh. Ang Ama ba ay pangalan? Yung anak ba ay pangalan? Hindi rin. Kumbaga, parang sa gamot, generic yan. Amen? Generic. Because the Father is not a name. The Father is a title or an office. Amen? See? Kasi, pagtanungin ko, ano yung pangalan ng Ama? O sabihin natin, Ama na lang. O, taas kamay ang lahat ng mga ama dito. Taas kamay. Taas kamay. 1, 2, nandyan 3, 4. 4 lang ba kami? Oh. Pero ang dami. Iba-ibang pangalan namin. Right? So the Father is not a name. Mga anak. Lahat mga anak dito, taas kamay. I suppose lahat kayo. No? Kasi may mamagulang kayo. Iba-ibang pangalan. Right? See? So that is a mystery. It's a major doctrine. Hindi natin maintindihan, hindi natin maduktong ang utos ni Kristo at ang katuparan na ginawa ni Pedro on the day of Pentecost. But because we have grace from God sa pamagitan ng isang mensahe na ito, dinuktong sa atin at naging malinaw sa atin.
na yung ating Panginoon pala ay commission or what? Command, utos. At ang ginawa ni Pedro, nagkaroon ng revelation si Pedro na ano yung pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, which is what? Jesus Christ. So outside of being baptized in the name of Jesus Christ, walang bisa ang bautismo natin. Amen? Walang pangalan. Generic title, office, will not save you. Amen? Kasi isa lang pangalan binigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao. Amen? That is what? Acts chapter 4, verse 12. Amen? Walang ibang pangalan binigay sa silong ng langit. There is no salvation in other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Pag inakyat mo ng ilang verses, doon mo makita is what? It's the name of Jesus Christ, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, alam mo, all this major doctrine, Godhead, bautismo, mga kapatid, makita natin saan? Doon sa volume ng 7, let's go back to that quote, volume of that 7 church age book, mga kapatid, which deals with history, which deals with major doctrine, Godhead, water baptism, Revelation chapter 1 hanggang 3 is what? Is 7 churches in Asia or 7 church ages. Yan. A detailed study of 7 church ages. At ito ay, sabi rito, kaya nga ina-encourage ko kayo, ito ay necessary. Tagalogin nyo nga necessary. Kinakailangan to study in order to study and understand. Alam mo, pag hindi natin maintindihan yung first 3 chapter of the book of Revelation, which deals with 7 churches or 7 church ages, paano pa natin maintindihan the rest of the book of Revelation? Right? Kasi mula daw dito sa first 3 chapter, out of the ages, lumabas ang seals, which is Revelation chapter 5 and chapter 6. And then out of the seals comes the trumpet, which is Revelation chapter 8, chapter 9, chapter 11. Tama? And out of the trumpet comes the vials, which is what? Chapter 14. Actually, ang vials, kailangan bago ka makarating sa Revelation 16, which is the vials actual, dadaan ka muna sa pagitan yan, which is what? Revelation 12, yung babae with 12 stars on her head. Dadaanan natin yung Revelation 13, which is yung halimaw na umahon sa dagat. And the other, isa pang halimaw, isa pang beast, lamb-like, kagaya ng kordero na umahon naman sa lupa. So you have Revelation 13, may dalawang beast na umahon, isa sa dagat, isa sa lupa. Then you have to go to dadaanan mo Revelation 14, which is the 144,000. And then, standing on Mount Zion, then you'll have what? Then you have those 3 angels. And the third angel, kilala na natin, right? The third angel na nagsabi, escape. Takasan niya yung mark of the beast. Amen? Dadaanan natin yan. Then you'll have to go through Revelation 15, which is what? The preparation of those 7 angels coming out of the temple, mga kapatid. Na meron isa doon sa living creature nag-abot ng ng sisidlan, the vial. Amen? Para may malagyan sila ng kanilang yung kanilang salot. Amen? Before we come to Revelation 16, which is our subject on the vials, mga kapatid. See? Kaya nga parang daw Roman candle Out of the ages, ay yan ang unang-unang kailangan maging maliwanag sa atin. The church ages come forth with a mighty, baba mo ng konti, with a mighty initial illumination na pag hindi ito naging maliwanag sa atin, tingin nyo, maintindihan pa ba natin? Magkakaroon pa ba madagdag na liwanag? Sabi niya, without which there could be no further light. Kaya napakahalaga yung 7 church ages na makita natin ano yung nangyari at tumakbo
sa history ng church mula sa time ng ating Panginoon hanggang sa time natin ngayon. Amen? Kasi once na nagsinag itong 7 church ages na liwanag, which is given by what? Divine, baba mo konti, revelation, then, sunod-sunod na yung revelation ng liwanag. Light upon light, susunod. Hanggang yung hanggang yung buong aklat ng revelation ay mabuksan sa ating mga mata, our wandering eyes. At ano magaganap? Ano mangyari? I tell you, kayo na magpatotoo kung totoo o hindi. That being edified and purified by His spirits. Edified means what? Edified means pinatatag, pinalakas tayo. Pinatiyak tayo. We were established. Amen? Pinatibay. Amen? And then purified means what? Purified means lahat ng mga karumihan, lahat maiba-ibang mga turo, lahat maiba-ibang mga dungis, lahat yan inalis. Amen? Purified. Ito lang ang paraan. And this is the work of the Holy Spirit. Tanda natin, ang revelation, hindi kaya bigyan ng tao. I stand here before you saints ngayon hapon, hindi para magbigay ng revelation sa inyo dahil wala akong kakayahan magbigay ng revelation. Ang kaya ko lang gawin, ibahagi lang, ituro sa inyo, kung anong binigay ng Diyos sa akin na unawa at kapahayagan, pero Panginoon pa rin kailangan maghayag sa inyo. Siya pa rin magbibigay ng divine revelation para lahat na inyong naririnig ay maduktong nyo sa buhay nyo. Amen? At maging realidad din, maging totoo. Mga kapatid. See? Because it's only the Holy Spirit that can give us a divine revelation. And a divine revelation, paano natin matiyak na talaga ito ay divine revelation? Ibig sabihin, ay pag sinabi divine, that means galing yan sa Diyos. Tama? Pag sinabing revelation, it is what? Ito ay isang pananampalataya, mga kapatid. Because faith is a revelation na talagang pag binigay ng Diyos sa iyo, malalaman mo talaga galing sa Diyos yan. Bakit? Kasi tatalian ng Diyos ang lahat ng kwento mula Genesis hanggang saan? Hanggang Revelation. Itutuhog ng Diyos ang lahat matalata. Amen? Para maging malinaw sa atin. Mga kapatid. Pati sa Old Testament, yes, pati sa Old Testament. Lahat mga kwento sa Old Testament, ipapakita ng Diyos sa atin, mga kapatid. See? And it will run in continuity. It will dovetail from Genesis all the way to Revelation. Which I doubt magkakaroon pag nanatili tayo nakakulong sa isang denomination. Right? Because ang denomination ay ikukulong ka, parang hawla yan Ikukulong ka lang. At dahil doon, hindi makakilos ang Holy Ghost kasi nakapader ka lang. Hanggang dyan ka lang. Amen? Kasi every denomination will have their own set of what? Doctrine, dogma, and creed. Amen? Na hindi pwede nilang lagpasan. Bakit? Kasi organization yan Amen? Organization sila. Amen? Kung anong inaral at tinuro sa kanila, let's say, the ministers that go on a Bible school or a Bible college, if it is a Baptist Bible school, paglabas niya, ang ituturo lang niya, Baptist doctrine. Tama? If it is a Methodist Bible school, paglabas niya, nakakulong lang siya. Kailangan niya ituro talaga yung Methodist na doktrina, turo. Right? Because it is what a denomination will do. Hindi ka pwede lumagpas dyan. Pag lumagpas ka dyan, questioning ka agad. Pag ikaw ay isang ministro, nag-aral ka doon, nagturo ka sa congregation, nalabas doon sa inaral, tatawagin ka I-headquarters ka. Amen? I-interviewin ka. Tatanungin ka, saan mo nakuha yung turo na yan? Right? Kaya itong mensahe, palalabasin ka talaga sa maganyan na kulungan. Amen? Because where the Spirit of the Lord is, there is what? Liberty. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. See?
Yan lang ang paraan, mga kapatid, para ma-edify, ma-purify tayo by the Holy Ghost. At ang dulo nito, ito yung maganda, that we are made ready. His wife has made herself ready. Naging handa tayo for what? For His glorious appearing. This is the going up of the bride in what Paul says, 1 Thessalonians chapter 4. And we who are alive, verse 17, I think. Tama ba? 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. We who are alive and remain. Alam mo, alam natin lahat to. May mapalad na henerasyon na maabutan natin buhay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Amen. Yeah. At ang magandang balita niyan is tayo yung henerasyon na yan na makaabot sa pagbabalik ng ating Panginoon, na maabutan natin buhay. Amen? At pag naabutan natin buhay ang ating Panginoon, ano yung hiwaga na mangyari dyan? 1 Corinthians chapter 15. I show you a mystery, verse 51. Tama ba? Sabi ni Paul, 1 Corinto 15, verse 51. I show you a mystery. Alam mo si Pablo nung pinakita. 1 Corinthians chapter 15, verse 51. I show you a mystery. Hindi lahat tayo matutulog. Mystery ba yan? Hindi tayo lahat matutulog. Pag literal na tulog yan, hindi mystery kasi gagawin natin mamayang gabi pag uwi, nagpagod na tayo. Yung ba'y tinutukoy dyan? Literal na tulog, no. Ang tulog dito, tulog ng kamatayan. Hindi daw tayo lahat dadanas ng kamatayan. Maganda? Maganda ba yan? Alam mo, iyon ay hiwaga ng Diyos na inilaan lang para sa kanyang mahirang. Yun lang. Outside of that, you will have to go through. At mapalad, ni-reveal sa atin na tayo yung henerasyon na yan that nakasama din. We shall not all sleep, pero but we shall all be changed. Mula saan? Sabi ng verse 52, ito yung pagbabago. In a moment, in the twinkling of an eye, kailan daw to? At the last trump, yung huling pakakak. Ano ba yung gagawin ng pakakak? For the trumpet shall sound. Ano to? This is the resurrection trumpet para sa atin. The dead in Christ shall rise. Yung mga namatay na. Pag-ahon nila sa resurrection, wala nang kasiraan, incorruptible ang katawan. And then, tayo mga buhay, babaguhin ang katawan na ito. Alam naman pagdating ng ating Panginoon na abutan yung buhay, ay papatayin ka muna? No. He will just change you from the, next verse 53, etong corruptible, yung bulok na nasa libingan, gagawin ng Diyos, babaguhin. Gagawin incorruptible. Yung mortal, yung buhay, pag naabutan, gagawin immortality. Pag sinabi immortal, big sabihin, walang kamatayan. Itong katawan maging hindi na yung katawan may kasiraan. Maging isang maluwalhating katawan, ito pa rin yun, ito pa rin. 16 element pa rin. Pero ang kaibahan yan is what? Idadrop na natin ang yung dugo. Kasi yung dugo, yun ang talagang corruptible yung dugo. At yung dugo rin ang nag-iikot sa katawan natin para magbigay ng buhay. Ito yung, when we took up the river and the fountain ng tinulad ng dugo ng dugo ng patay na tao. Ang dugo ng patay na tao hindi na umiikot. Tama? Yung puso niya tumigil na, hindi na tumitibok. Right? What is giving us yung sustainable na buhay dito sa 16 element natin na ito ay dahil sa dugo na buhay ng tao na umiikot. Kasi that blood brings all the nutrients, tama? Pagkain, pati hangin, pati oxygen.
ay dinadaan yan sa dugo. Amen? If you, we all took up, high school ba yun? Biology? College? Di ba? Pag inaral mo yun talaga, yung anatomy ng isang tao, yung alam mo, all this, alam mo, talaga, magaling ang Diyos. Tingnan mo ang type at larawan. Ilan ba major organ sa isang katawan? 7, kompleto. Di ba? Paano rin yung lahat ng buong mundo natin, 7 rin yung kontinente, di ba? Everything is it runs in continuity. The earth, this earth body, everything, mga kapatid, naglalarawan. Because the earth is God's body, mga kapatid. The earth is a sustainable source ng buhay na kailangan ng tao. Amen? Tubig, hangin, lupa, lahat yan. Amen? All these earthly element, kailangan ng tao to sustain life. Right? Pero when this body becomes glorified, mga kapatid, ang tanong, kailangan ka pa ba maglanghap ng hangin? No more. Have you thought of that? No more. You can travel like a thought at hindi ka na contained dito sa mundo natin na ito. Kasi when you travel like a thought, pati ang gravity will not have effect on you. Amen? Paano ka aangat at papunta dun? Sa alapaap at sa lubungin ng ating Panginoon if you're still bound by earthly gravity. Right? Kasi bakit? If you go back to 1 Thessalonians, kanina yung text, yung ating yan, akit mo ng ilan mga Okay. Yan. Tama na yung verse 16. The Lord Himself, pagbaba niya from heaven with a shout, with the voice of the angel, tingnan mo, and with the trump of God, yung huli talaga, yung pakakak ng Diyos. Ano maganap? The dead in Christ. This is the resurrection trumpet, mga kapatid, which will call us to what? To the marriage supper of the Lamb. Kapatid. Pag umahon na, pag nakita na natin yung mga natutulog kay Kristo ay bumangon na sa resurrection day, tayo naman na buhay at nanatiling buhay ay shall be caught up together kasama sila. Sa To meet the Lord saan? Sa lupa? Kaya nga, if you're still bound by earthly gravity, hindi ka makasalubong sa ating Panginoon. Kaya dito talaga babaguhin muna yung katawan natin. We will meet one another here. We will have a camp meeting. We will have a fellowship dito. Lahat ng mabadal. Amen? Kung ikaw ay kasama sa hinilang ng Panginoon, magkakasama tayo lahat yan sa isang camp meeting. A glorious camp meeting na hindi na tayo problema, kagaya ng lagi natin pinoproblema. Saan ba tayo mag-meeting venue? Tapos sunod, layo naman, paano tayo pupunta dyan? Anong sasakyan? Wala na tayong ganun na problema. Tapos sunod pa, ng problema, mga sisters, anong kakainin natin dyan? Amen, mga lulutuin natin. Wala na tayong problema dyan. Hindi na tayo kailangan mag-take up ng camp meeting fund. Wala na. Amen. Praise God. Why? Because you will travel like a thought. Amen. Kinuwento ng prophet. Let me get that quote. To inspire you lang, mga kapatid. Parang nawala na ako sa paksa ko. This is just to inspire every one of you. Lagay mo lang dyan, travel. Tapos itabol. Like a thought. Pag nag-travel, isip ka lang, nandiyan ka na. Meron ba? Alisin mo na lang yung travel like na lang. Itab mo yung like, itab mo yung thought. Wala rin. Travel. Paano ba pagkasabi? Ano na lang, I remember. What's this sudden change? Sudden change na lang. Siguro sudden change na lang. Sudden change. Sudden change. Yun, 11. What? Lagay mo nga yan. Nagtatanong siya What? Tab mo kaya what? Yan, sige. Sige nga, pwede na yun siguro. Tingnan natin. Sige pa. Sige, next quote. Sige, next quote. Sige pa, next quote. Sige pa. Sige pa. Sige pa. I think. Sige pa. Wala.
Baka hindi ko maalala. 6 na yun, ano? Sino nakaalala yung quote na yun? Wala ba yung travel? Ano? Balikan mo yung travel. Tapos, yun. Okay na yun. Sige pa. Wala din eh, no? Hindi ko maalala eksakto. Like a thought daw. Sige. COD. Like a thought na lang. Yeah, like a thought. Salamat, Berjun. Yun. God bless you, Berjun. Sige. Akit mo kayo. Sige. Ayun, no? Mayroong nga sudden change eh. Naalala ko. Sige, akit mo konti. This is, Sige pa. Yan, sige pa. Yan, dito tayo mag-umpisa. The first thing happened when we're resurrected. Yung mga buhay, the ones who are living will just still remain. Manatili lang tayo. Ang una, mangyari, the resurrection will set in first. The resurrection of those that are asleep, yung mga natutulog, bubuhayin sila muna. There'll be awakening time. Gigisingin. Kaya alam mo, ang mga anak ng Diyos, Christians, don't die. They just rest. Amen. Natutulog lang, nagpapahinga lang. Kasi bakit gigisingin din pagdating ng tamang panahon? There'll be awakening time. And those which are asleep in the dust sa alabok now, hindi yung mga natutulog sa kasalanan kasi meron pa dyan natutulog sa kasalanan. Hindi yan sila kasali. Kasi bakit? Patuloy lang sila matutulog, hindi sila gigisingin. They don't wait hanggang kailan? After the millennium, tsaka sila gigisingin for the great white throne, you know? They don't wait for another 1,000 years. Pero yung mga natutulog sa alabok ay ano daw? Gigisingin sila muna. And yung nga, yung corruptible body na sinasabi kanina doon sa 1 Corinthians, sa binasa ko sa inyo, this corruptible body, yung patay na bulok na will put on incorruption in the rapturing grace of the Lord. And then, yung mga nabubuhay, tayo, will all get together, so may camp meeting. And then, when they begin to get together, then we, which are alive and remain, ano mangyari? Shall be changed. Itong mortal buhay na bodies will not see death. Ano mangyari? But just of a sudden, maramdaman natin, parang may hahaplo sa'yo. There will be a sweep go over us, and then you're changed. Bumalik ka na. Kagaya ni Abraham saan? Mula sa isang matanda. Abraham, tanda natin, tsaka si Sarah, Abraham was 100 years old. Tama? And Sarah was 90 years old bago dumating si at ipinanganak si Isaac. Paano mangyari yan? Si Sarah, 90 years old, pwede pa bang manganak? Tingin nyo. Sabi ng mensahe, hindi kaya ng puso niya mag-ire. Diba? Mga sisters, diba? Yung mga nakapangao. At ano pa? Yung mga milk veins niya, wala na. Dried na. Wala na pandede. Si Abraham, uugod-ugod na. Pero paano nagkaroon ng anak? Bakit? Binalik sila saan? Binalik sila sa kanilang pagkabata. Amen? Abraham, bumalik. Si Sarah, bumalik din sa kanyang pagkabata. Kaya napakaganda. Kaya isang binatang hari ay na-inlove kay Sarah. Kaya imagine, may ma-inlove siya sa 90-year-old. Hindi, binalik talaga. There's a mystery there. Binalik talaga si Sarah sa kanyang pagkabata talaga. Kaya napakaganda. Kaya na-inlove yung isang binatang hari, si Abimelech. Tama? Ganun din mangyari. From an old man, Abraham was turned into a young man. An old woman, si Sarah, to a young woman. What's this sudden change? Ano ba ito? Pagkatapos nan, ano na mangyari? You'll be traveling like a thought.
Isip ka lang, nandiyan ka na. Tatagos ka na sa mga pader. Hindi ka na kailangan mag-alala paano kung makarating sa camp meeting. Amen. Mag-arkila pa ba tayo ng bus? Mag-arkila pa ba tayo? No more problem. Problema ba tayo sa crudo, gasolina? Wala nang ganyan. Then you will see those who are already resurrected. What an hour. We'll all get together with them and be caught up with them to meet the Lord in the air. Mga kapatid, na-inspire na ba kayo? Mga kapatid, di ka na mag-alala. Mga kapatid, we'll meet one another here muna. Sabi ng isang quote, we will meet one another first bago natin salubungin ang ating Panginoon sa alapaap. We will have a fellowship here first. May isang panahon na kalaan talaga, mga kapatid, sa bawat isa. Yung atin pag-agaw sabay-sabay. Pero maaari yung atin pagbago ng katawan, posible hindi sabay-sabay. Mga kapatid, posible. See, it will depend on the measure of your faith. Amen? Pero kung binhi ka, babaguhin at babaguhin din talaga yung katawan mo. Mga kapatid, that mortal will put on immortality. Talaga. Sa ayat gusto natin, from the inside out, it's going to change you from inside out. Mga kapatid, from glory to glory. Amen. From mortal to immortality. Mga kapatid, praise be the name of God. We will have a meeting. We will have a camp meeting. Alam mo, preview ng camp meeting natin? Ito. Yung vision ng prophet na na nakita niyang ating Panginoon at nandyan ang recording angel na sa tabi niya. Mga kapatid, nakita niya ba? Yung vision ng prophet? Napakadaming tao ba? Napakadaming tao. Amen. At isa-isa tinatawag ng Panginoon. Amen. At tapos, nandyan ang recording angel katabi niya. Pagtayo niya doon sa harap ng isang panoramic na hagdanan, sabi niya. Amen. Gusto lang niya tignan ng mukha ng ating Panginoon. Amen. Kayo ba ayaw niyo makita? Amen. Yun lang namangha siya. Sabi nga, sandali. Tumigil siya sa harap. Gusto ko lang tignan mabuti ang mukha ng ating Panginoon na aking pinaglikuran ng ilang taon. Buong buhay niya. Amen. See? Then all of a sudden, nandyan, may humawak sa kaliwa niya. Sino? Sister Hope. And then, umaya konti, humawak din sa kanyang kanan. Sister Meda. The first wife niya na namatay. Second wife. Lahat kasama niya. Kasama niya. Amen? Praise God. See? To receive what? To receive the reward. It will be such a glorious day, mga kapatid. It will be a camp meeting, mga kapatid, na minsan hindi pa natin naranasan. Ang dami matao. Bakit? Kasi lahat pa ng banal sa lahat ng ages, tingin nyo, nandyan, wala. Oh, nandyan. The first will be last. And the last will be first. Wave after wave after wave. Amen. Ang unang babangon ay yung bride dito sa huling araw na ito. Amen. Then, isa-isa sila. Lahat sila. They will rise with their generation and with their age. At magkaroon tayo ng camp meeting. Grabe ang revival natin dyan. Amen. Mga speaker natin. Si Paul. Si Irenaeus. Si Columba. Si Martin. Si Luther. Si Wesley. At ang prophet. Yun mo, kung yan ang mga preacher natin sa camp meeting, hindi ko na alam kung hindi ka aangat. Mga kapatid, praise God. Hindi ka aangat. Amen? Aangat ka talaga by the rapturing grace of God para salubungin ng ating Panginoon sa alapaap. Amen? Hallelujah. Don't you look forward to that great day na ipinangako ng Diyos sa lahat nagmamahal sa Kanya? Amen? Yan ang yan ang tinatawag natin law of contrast. Sobra-sobra ang kagalakan. Pero kung nagpaiwan ka at napaiwan ka, ano naman?
Sobra-sobra naman kapighatian. Kung paano itong beyond sublime na sabi ni Paul, Romans chapter, anong chapter yan? Hindi ko na maalala. May 1 ba yan? Eye has not seen, ear has not heard. Saan ba yan? Hindi ko na maalala. May 1 Corinthians, sorry. Chapter 2. 1 Corinthians, chapter... Yeah, tama. 1 Corinthians, chapter 2, verse... 9, tama. Eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Ito yung sinasabi ng mensahe. It is sublime beyond sublime. Mga kapatid, praise God. Hallelujah. Hindi natin kailiripin. Hindi pa natin narinig. Hindi pa natin nakita, mga kapatid. Hindi pa nakapasok sa puso ng tao. Hindi natin kailiripin. Ito lahat naman inihanda ng Diyos. Pero it will come by a revelation. Because the next verse says what? God has revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit search all things. Yung mga malalalim na bagay. The deep things of God. Kaya itong mensahe na ito, hindi natin makuha sa talino Totoo yan. It's by the grace of God. It's only by the grace of God na maintindihan natin. It's by the eyes of understanding that the Holy Spirit revealed to us, mga kapatid, from faith to faith, mga kapatid, from a revelation to a revelation. Puputok na lang ng puputok yan hanggang ang buong aklat ng Apokalipse, the whole book of Revelation is open wide sa atin, mga mata. I tell you, saints, mga kapatid, itong aklat ay talagang nilaan para lang sa araw natin na ito nang mabuksan. Kasi sa araw lang natin na ito ay may pag-agaw. Amen? All the ages na nakalaan, inaasahan nga nila, they were hoping na makasama sila. Pati si Pablo, umaasa si Pablo makasama siya doon. Pero hindi sila nakasama. Tayo ang mapalad. Amen? Tayo ang mapalad na nakasama rito. Kaya anong gagawin natin? Huwag niyong palagpasin to, mga kapatid. Sabi ng isang awit, di ba? Huwag mong palagpasin. Amen? Yung kinumpos ni Pastor June, ang pagkakataon na ito, mga kapatid. Because it is not for everyone. Itong mensahe na ito. Karamihan, pag nakarinig na mensahe na ito, amen? Kung hindi naman hinirang pinili ng Diyos at may binhi, lalagpas lang yan sa ulo. Pasok dito, labas sa kabila. Amen? Hindi maintindihan. No matter how good a teacher or a preacher can be, mga kapatid, wala siyang kakayahan magbigay ng kapahayagan. It's only by the grace of God. I can only give you what the Lord has gave me. I can only teach how the Lord has gave me, mga kapatid. But it will still be God na magduduktong ang lahat na ito para maging malinaw sa atin. Only by the grace of the Holy Spirit. Outside of that, anong aba tayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Salamat tayo. We can honor a servant of God. If we can honor a prophet in the name of a prophet. Anong talata yan? Pick it up mo lang sa Bible, sis. Kalimutan ko. Type mo lang. Honor. Tab mo, prophet. Wala. Yung honor yata may U siguro. N-O-U-R. Yup. Okay. Sige pa. Next verse. Sige pa. Wala. Hindi ko maalala.
in the name of a prophet na lang. The name of a prophet. Ano na lang? Prophet reward. Tama ba yan? A prophet's apostrophe. Prophet's reward. Ayan. Sige. Yan na. He that receive a prophet in the name of a prophet shall receive what? A prophet's reward. And he that receive a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Amen? Kaya nga alam mo, kung ano yung reward ng prophet natin, anong sabi dyan? Matatanggap din natin yan. Amen? Praise God. Hallelujah. Salamat. Na na-recognize natin ang prophet ng Diyos para sa araw natin na ito. Amen? Kaya napakahalaga ang propeta ng Diyos eh. Kasi bakit? Kasi ang buong Biblia, anong ginamit ng Diyos para magsulat? From Genesis to Revelation, propeta lahat. Amen? From Moses, who wrote the first 5 books, to the book of Revelation, John, they were all prophets. Amen? Ay, anong gagamitin din ng Diyos para ibigay sa atin yung unawa at paliwanag dyan? Mga lihim ng Diyos, anong gagamitin niya? Wala naman ibang gagamitin ng Diyos eh. Amen? Amos 3:7, only one verse sa buong Biblia na gagamitin ng Diyos pag meron siyang lihim at sikreto. Amen? Amos 3:7 says what? The Lord will do nothing but He reveal His secret to His servants. Ano? Apostle? Evangelist? Pastor? Teacher? No. Only the prophet. Mga kapatid, yan ang gagamitin ng Diyos. Kaya itong buong book of Revelation, which is a book of mystery, it will take a prophet na gagamitin ng Diyos para maunawaan natin itong aklat ng Apocalypse, which is a book of symbol, amen, book of secret, a book of mystery, mga kapatid. Pero ano, pagdating ng takdang panahon, my last verse, Revelation 10:7, amen, may araw at panahon nakatatag talaga, tinatag ng Diyos sa araw ng tinig ng ikapitong anghel. Now, this is not a heavenly angel. This is an earthly angel. Kasi bakit? May 7 panahon, may 7 mensahero, may 7 bituin, may 7 anghel, which are messenger. Amen? In the day of yung ikapitong anghel, when he shall begin to sound, ano mangyari daw? Yung mahiwaga ng Diyos, lahat ng hiwaga, should be finished as is declared unto His servants, the prophet. Kaya salamat tayo, nabuhay tayo sa araw ng ikapitong anghel, araw ng tinig ng ikapitong anghel. Amen? In which, by the grace of God, this whole book of Revelation ay nabuksan sa atin. Kaya nasaan na tayo? Nandito na tayo sa Revelation 16. Opening of those 7 vials. We've been through the ages. We've been through the seals. We've been through the trumpets. We're going through the vials, mga kapatid. Amen. There's still some mysteries there in the vial. We're on the 6th vial. And the 6 is always what? The number of man. And God is dealing with man. The judgment of man, mga kapatid. We will take up more of these mysteries. We're going to talk about that tomorrow, mga kapatid. Bakit Euphrates? Bakit River Euphrates, which runs all the way from Eden, all the way to the book of Revelation? Makikita natin yung ilog na yan, tumatakbo at dumadaloy. Makita natin ang Babylon, nag-umpisa rin saan? Nag-umpisa rin sa Garden of Eden. Amen? Babel, or Genesis rather. Amen? Nandun ang Babylon. Nasa gitna rin ng Babylon sa time ni Daniel. Hanggang sa dulo, nandyan pa rin ang Babylon. Pero naging mystery Babylon. Amen? And we're going to, by the grace of God, understand why a prophet keep on telling us it's the king of the north, but John says it's the king of the east pag natuyo na yung river Euphrates, by the grace of God.
we should be able to see this clearly through a God-vindicated message. Amen? By a God-vindicated prophet na pinadala sa atin sa huling araw na ito. Amen? So let's pray for one another. Pray for tomorrow, our service, which will start at around 8. We have Sunday school. And then pray by the grace of God that we can open this by the grace of God. The Holy Spirit will open this for us, that we can understand more on this sixth vial. Bakit meron tatlong palaka? 3 unclean spirits kagaya ng palaka na lumabas saan? Out of the mouth of someone. Tama? Lumabas sila sa bibig ng ano? Out of the dragon, out of the mouth of the false prophet, and out of the mouth of the beast, mga kapatid. Ano ba yan, mga kapatid? We're going to look it through the eyes of a prophet, and by the grace of God, we pray na iduktong ng Panginoon sa atin para makita natin ng mas malinaw itong ika-6 na vial. Amen. Let's all stand. God bless you all. Praise be the name of God. Hallelujah. Of course, we want to welcome, yung kanina hindi natin na welcome, Nancy, Brother Gary, tama ba? And Sister Mary Grace. God bless you. And of course, the children, Gillian and Gail. Praise God. The Lord bless you all. We pray that the Lord give you grace pa rin to be able to have some pagkakataon na to join us in fellowship also. God bless you, Sister Zenny. We are so happy to have you and see you sa hapon na ito. Hallelujah. Awitin natin ang awit nagsabi, it won't be long. Hindi na magtagal, mga kapatid. Hallelujah. Glory be the name of God. Hallelujah. Praise be the name of God. Hallelujah. 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 Praise be the name of God. Wonderful Jesus. If there are any more prayer requests na gusto nyo isama or we did not mention, we did not pray for earlier, ay malaya lang, isama natin. Remember, let us pray for all them. We will pray for our ating munting kapatid na nakagat ng pusa. Pero we have Mark 16. Amen. Praise be the name of God. Hallelujah. Let's sing that song. It won't be long. And then join me in prayer. Ano? Be long. Ating ipag-pray ang ating munting kapatid na si Salem. We will believe in here. It won't be long. We'll be going home. We'll be going home. Lord Jesus, Father, narito ang aming munting kapatid na si Salem. Father, aming dinadala sa iyong paanan ang munting bata na ito. Lord God, nakagat siya ng pusa the other day. But we are so glad, Lord, na meron kang iniwan na pangakong salita. Hallelujah. Na anuman, Lord, even if we take up serpents and scorpions, ito ay hindi makapagpanaig o makasakit sa amin, Lord. So, I rebuke anuman spirit na nagdulot ng kagat na yan. Anuman ang mga lason, anuman mga kamandag na yan, we bind it in your mighty name, Lord Jesus Christ. Hallelujah. And claim, Lord, Father, ang buong patnubay at pag-iingat at ang bisa ng iyong salita para sa aming munting kapatid na si Salem. We claim her, Lord Jesus, her complete deliverance, Lord, sa anuman mga tangka ng kaaway sa kanya, Lord, through those mga hayop, Lord God, na yung binigay naman din sa amin, Father, back in the
Garden of Eden, ay lahat yan ay mga tame, mga mababait, domesticated, but it's the spirit of the devil that caused them na mag-react na ganyan. So we bind that spirit and claim, Lord God, the victory para sa aming munting kapatid na si Salem. We thank you, we praise you, we ask this in your mighty name, Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Awitin natin sa Tagalog. Di magtagal. Glory, glory. Aking balik sa atin, MC Brother June. Nasahan ko. Yes, Lord. Di magtagal. Glory. Tayo'y uuwi na. Tayo'y tulad niya ni Jesus. Tayo'y tulad niya ni kukulit niya at uuwi na. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin. Amen. God bless you. Amen. Announcement po natin bukas ay yung ating mga youth ay fellowship nila ang women's. So lahat ng mga youth ay in-advise ko na si Brother JR. And I believe Brother JR already announce na rin sa group chat ng youth. So kasama nila ang women's bukas. After ng service ng natin 2 p.m. ay kasama ng women sa mga kabataan. And then meron din po tayo pa sa ang men's fellowship din meron din po. Kaya I believe na remind na rin yung mga kalalakihan natin. And then start tomorrow tayo po ay alas 8 ng umaga, Sunday. Tomorrow, Brother Albert will be the Sunday school teacher natin tomorrow. And then, ano pa ba? So yun lang naman ang announcement. And salamat din po no, sa ating mga bisita. No? Kayo po ay welcome. And sister, nanonood kayo di ba madalas? So, salamat sa Panginoon at nakadalo kayo. Amen. At amen. Now all things work together for good, no? Nothing happened by a chance. Lahat ay nilalakip ng Panginoon. Kaya nga ang Biblia ay nagsabi, today if you hear the voice of the Lord, harden not your heart. Huwag na natin patigasin ang ating puso. Amen. Dahil lagi ang Diyos ay may plano sa buhay natin. And then kaya nga ang Biblia ay tulad nga sabi ni Pastor na ang Diyos ang tumatawag, hindi ang tao. Ang tao ginagamit lang. Di ba? May mga right person para ilapit tayo sa Diyos. Pero ang Diyos ang actually tumatawag sa tao para tayo ay maging malapit o ilapit sa Panginoon. So, today, if you hear the voice of the Lord, huwag na nating patigasin ang ating puso. Amen. So, malapit na dumating ang Lord, Sister Senny. So, lahat ng ating mga loved ones na gusto natin makasama, ibibigay ng Lord yan. Amen. Kasi yan naman talagang greatest desire ng ating puso na yung ating loved ones talaga. Amen. Kasi denomination nagpipreach ng rapture salvation. Pero pinaka talaga is yung rapture. Yung makasama tayong lahat po diyan. Kaya lahat po na sinabi ni Pastor, tama po lahat yon. Ito po yung paghahanda na mga kapatid. Hindi na magtatagal po. Paligid natin napakasama na. No? Napakasama na ng mundong nito. This world is falling apart na. Nations against nations, famine, earthquake. It's the beginning of sorrow. So, it won't be long. Kaya tama po yun. So, tomorrow, 8 o'clock po tayo mga kapatid and Brother Albert, ang ating Sunday school teacher tomorrow. Amen. And Brother Bong, please, yung ating
let's sing another song, saying, Kay buti-buti mo. Amen. Ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon. Amen. Sa lahat ng oras at sa bawat araw, Ika'y laging tapat kung magmahal. Amen. Ang iyong awa ay magpasawalang hanggan. Amen. Singin again. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa lahat ng oras. Hallelujah. At sa bawat araw, Ika'y laging tapat. Ika'y laging tapat kung magmahal. Amen. Hallelujah. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri. Sinasamba kita. Dakilang Diyos. Amen. Dakilang Diyos. Tayo pong lahat muli tumayo bilang pagtatapos ng ating gawain. Hallelujah. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Hallelujah. Sing it again for the last time. Pinupuri. Hallelujah. Pinupuri. Sinasamba kita, Lord. Napakabuti mo, Diyos. Amen. Kailanman ay hindi ka nagbabago. Ngayon at magpakailanman. Purihin ka. Amen, Lord Jesus. Sa buhay namin. Hallelujah. Tunay nga. Amen. Tunay na ika'y walang katulad. Hallelujah. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Amen. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Hallelujah. Tayo po'y muling manalangin. Pikit natin ating mga mata at yuko natin ang ating ulo. Dakilang Diyos, napakabuti mo, hallelujah, sa araw po na ito. At tunay, Lord, gaya ng nasabi na wala pong aksidente sa iyo, Diyos. Ang lahat ay itinalaga mo, ang lahat ay pinilano mo, ang lahat ng ito ay para sa iyong mga plano. At ang kapurihan, O Diyos, ay maibalik sa iyo. Marami pong salamat sa napakabiyayang mensahe sa hapong ito, Lord, na nakapag-lift up ng aming faith, Lord Jesus, na talagang ikaw ang tumatawag, Lord. Ikaw ang mayakda. Ikaw ay ang... It's not the man, Lord. Walang tao na naghanap sa iyo. Walang tao na nagtanong sa iyo. Walang tao na lumapit sa iyo. Kundi ikaw, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang naghanap, ikaw ang tumatawag, ikaw ang pumili. At ang pagpipili ayon sa Biblia ay bago pa lalangin ang mundong ito. Before the foundation of the world, hallelujah, ay pinili mo na kami upang maging bahagi ng katawang ito na binuo mo, Panginoong Yesus. At ikaw, O Diyos, ang mayakda nito. Kaya Lord, nagpapasalamat kami sapagkat hindi po aksidente ang mga bagay-bagay pagdating sa kaligtasan, pagdating sa rapture, na ito na inihanda mo ang iyong mga hinirang, mga binhi, na ibig sabihin ay bahagi ng Diyos. Hallelujah. Amen. Na tinatawag mo ayon sa iyong plano at takda, Panginoon. Amen. O Diyos, marami pong salamat. Nawa, O Diyos, itong mga nabanggit na mensahe, mga scriptures, hallelujah, na binitawan sa likod ng pulpitong ito ay mahulog sa pinakamatabang lupa, Panginoong Diyos, ng aming mga puso.
at matapat po naming maisapamuhay, Panginoon. Tunay, O Diyos, hallelujah, na ang kapahayagan o ang revelation o ang salitang revelation ay pagbubukas, pag-unfold ng mga bagay na hindi namin maintindihan. Lalong-lalo na, Lord, sa Biblia na ito, na kung babasahin namin na kung letra por letra ay nakakamatay, Panginoong Diyos. Pero sabi mo, Lord, the Spirit giveth life. Hallelujah. Amen. Na kung saan ang Biblia na ito na aming binabasa ngayon ay napakaliwanag na Biblia na. Nakikita namin, Lord, hallelujah, maliwanag pa sa sikat ng araw, Panginoong Diyos, sapagkat kalakip nito ang kapahayagan ng iyong salita, Panginoong Diyos. Tunay, Lord, na wala kaming magagawa, even pastor saying, Lord, hallelujah, na ang revelation o ang kapahayagan ay hindi ibinibigay ng tao, kundi ikaw, O Diyos, ang nagbibigay nito, ang dumudugtong nito, Panginoong Diyos. Amen, na kung saan walang tatanggapin ng tao liban na ipahintulot mo, O Diyos, na maintindihan namin ito, Panginoong Diyos, at ma-appreciate namin na kinakausap mo kami, Lord, hallelujah, na Lord Jesus, hallelujah, meron kang kinikwiken, Lord, sa puso namin, hallelujah, para mabuhay kami. Hallelujah, sa isang katawan na by one Spirit, Lord, hallelujah, that we are all baptized in the name, hallelujah, of the Lord Jesus Christ, hallelujah. By one Spirit, by one Lord, hallelujah, kaming lahat ay maging bahagi ng katawang nito, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong biyaya sa amin. Pagpalain mo, Diyos, hallelujah, ang bawat nandito, mga brothers and sisters namin, especially, Lord, ang aming visitors today. Tunay, Lord, na amen, nawa sila'y mapagpala sa mga napakinggan nila, especially, Lord, Sister Seni, Lord, hallelujah, na kagalakan niya, madala niya ang kanyang mga mahal sa buhay, and that's the best thing, Lord Jesus Christ, hallelujah. Amen. Ng aming loved ones, Lord, ay madala namin sa paanan mo, Panginoong Father. Diyos, hallelujah, Hallelujah. bilang, hallelujah, mga Glory. hallelujah, mga desire ng puso namin, Yes, na sila din naman ay makatanggap ng biyaya. Yes, Lord. Kung saan kami tumanggap ng biyaya, sila din naman po, Panginoong Lord Diyos. Jesus. At ito, Lord, sabi mo, Lord, sa lahat ng mga lumalapit sa iyo, O Diyos, kailanman ay hindi mapapahiya, Panginoong Yes, Diyos. Lord. Kaya maraming pong salamat. Pagpalain niyo po sila, Lord. Lord. Hallelujah. Pagpapalang spiritual sapagkat ang material ay nandyan na. And now speak, Lord God, hallelujah, ang spiritual na pagpapalas. Amen. Sa kanila. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Even, Lord, sa mga nanonood ngayon, yung mga sa live streaming na ito, Lord, mga nandyan. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lahat kami nandito. And especially, Lord, tomorrow, Glory. aming gawain, pagpalain mo rin, Hallelujah. Panginoong Diyos. At sa lahat po, Lord, ng mga uuwi, mga magdadrive, mga magkukommute, mga magmumotor, ingatan niyo po silang lahat at ilayo sa anumang uri ng mga gawa ng kaaway o anumang uri Yes, Father. ng disgrasya at kapahamakan. Hallelujah. Salamat, Lord, sa napakabiyayang hapon nito at Glory. muli binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat. Amen. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, Amen. and amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Amen. Glory. And you may be seated. Hallelujah. And Brother Mark, hallelujah. God bless you, Brother Mark.